Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masasamang hukom na ito. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng Anak ng Tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay staying. Sa Ebanghelyo ngayong araw, isang babaeng balo ang naging larawan ng isang uri ng pananampalataya na hindi umaatras, hindi sumusuko at hindi natitinag. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito upang hikayatin tayong laging manalangin at huwag manghina. Kaya't ang ating word of the day, staying. Manatili. Pananatili. Sa dami ng nangyayari sa ating paligid, gulo sa lipunan, kawalan ng katarungan, korupsyon, sakuna, trahedya at personal na pagdurusa, madaling mapagod, madaling mawalan ng gana at mapanghinaan ng loob. Minsan parang mas madali na lang ang manahimik at magpabaya. Ang dami mo nang ipinagdasal pero tila walang sagot. Ang dami mo nang ipinaglaban pero parang hindi ka naman pinapansin ng langit. Doon pumapasok ang tukso. Bitawan mo na lang, sukuan mo na lang. Pero sa gitna ng katahimikan ng Diyos at kawalang katarungan ng mundo, merong boses na bumubulong. Stay. Manatili. Ang balo sa talinghaga ay simbolo ng mga taong walang kapangyarihan sa lipunan. Si babaeng walang proteksyon, walang impluwensya, walang tinig. Pero sa kabila nito, araw-araw siyang bumalik sa hukom upang humingi ng katarungan. Alam naman niyang wala siyang impluwensyang panghahawakan eh. Pero may isa siyang lakas, yung katatagan ng paninindigan. Hindi siya bumitiw, hindi siya tumigil, nanatili siyang humingi, nanatili siyang umasa, nanatili siyang lumalaban, hanggang napagod ang hukom at pinagbigyan siya. Hindi sinasabi ng talinghaga na ang Diyos ay tulad ng masungit at walang katarungang hukom. Sa halip itinuturo nito na kung ang isang masamang hukom ay kayang kumilos dahil sa katatagan ng isang balo, gaano pa kaya ang Diyos na makatarungan at mapagmahal? Ngunit ang tanong ni Jesus sa dulo ng talinghaga ay mapanlikha. Pagdating ng Anak ng Tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sa madaling salita, meron pa kayang mananatili? Sa ating buhay, may mga panalangin na matagal bago sagutin. May mga sitwasyong hindi agad nalulutas. May mga relasyon na hindi agad naaayos. May mga pangarap na tila nalalayo. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa. Minsan, ang milagro ay hindi sa agarang tugon, kundi sa katatagan ng ating pananatili, sa panalangin, sa tiwala, sa paninindigan. Ang pananatili ay hindi nangangahulugan ng pagiging manhid o inutil. Sa halip ito ay aktibong pag-asa.
Ito ay pananampalatayang hindi nakabase sa nakikita, kundi sa tiwala ng Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling. Ang taong nananatili ay hindi perpekto, pero siya ay matapat. Ang taong nananatili ay hindi palaging masaya, pero hindi siya umaalis. Ang taong nananatili ay hindi immune sa sugat, pero marunong siyang maghintay, manalangin, umapit. Sa espiritual na buhay, consistency is holiness. Hindi mo kailangan ng matinding damdamin o malakas sa tagpo sa panalangin upang masabing malapit ka sa Diyos. Minsan ang banal ay yaong gising araw-araw sa parehong oras upang magdasal. Kahit inaantok. Yaong pumapasok sa misa linggo-linggo kahit hindi niya nararamdaman ang high ng inspirasyon. Yaong nagpapatawad kahit paulit-ulit siyang nasasaktan. Yaong nananatili kahit wala nang pumapalakpak sa kanya. Sa ganitong uri ng pananampalataya, ang nananatili, ang langit ay gumagalaw. Maaring hindi natin makita agad, pero sa bawat pagbalik natin sa panalangin, sa bawat hakbang ng pag-asa, sa bawat araw ng pagtitiis at pagsunod, pinipino ng Diyos ang ating puso. Binabago niya tayo. At sa kanyang oras, ibinubuhos niya ang kanyang katarungan at awa. Mga kapatid, kung ikaw man ay napapagod na sa panalangin na tila walang sagot, sa mga pagsusumikap na tila wala namang bunga, sa mga pagtitiis na tila walang dulo, wala nang katapusan, alalahanin mo ang salitang ito, stay, manatili. Manatili sa Diyos, manatili sa pag-ibig, manatili sa pag-asa, sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang pagkilos ay hindi batay sa ating pakiramdam, kundi batay sa kanyang kabutihan. Sa anong bahagi ng buhay tayo natutukso ng mundo o ng sarili na sumuko na lang? Anong ibig sabihin sa atin ngayon na pananatili? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa gitna ng aming pagod, pangamba at katahimikan, turuan mo kaming manatili sa panalangin, sa pananampalataya, sa pagtitiwala, sa misyon. Huwag mo kaming hayaang mawala sa piling mo kahit ako'y nadidilima. Bigyan mo kami ng tapat na magpatuloy, ng puso na handang maghintay at ng pananalig ng iyong kabutihan ay dumarating sa tamang panahon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.